Ilang taon na ang nakaraan, ngunit hindi mo pa rin magawang mag-move on. Wala na sa Elena. Ako na lang ang kasakasama mo sa buhay. Ako lagi ang karamay mo at lahat. Bakit hindi mo ko magawang mahalin? Kagaya ng pagmamahal mo sa Elena na yan. Kahit pa alam mong multi na ngayon yan. Bakit Perse? Maganda naman ako ah. Matalino, mayaman at professional. Ano pa bang wala sa akin? Tanong ni Odessa, ang matalik na kaibigan ni Perse. Ang mayamang CEO ng sugarcane milling company. Odessa, kaibigan lang kita. Ngunit higit pa riyan ay kapatid lang ang turing ko sa'yo. Kaya naman pakiusap, huwag mo kong kumbinsihin na mahalin ka. Dahil hindi ko kaya. Huwag mong ipilit ang isang bagay na napaka-imposible. Saad ng binata dito. May nais pa sana itong sabihin nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Iniluwa niyo ng sekretarya ng binata. Dalanan nito ang isang aplikante sa bakanting posisyon na kanilang opisina. Hindi pa man ito na-interview at nakapag-training, ay pasok na agad ito. Dahil sa nakikita ni Perse sa dalagang pagiging kwalipikado nito. Magalang at maayos kong sumagot sa kanyang mga tanong. Halata ring mabait at magalang. Ngunit nalaman ni Perse na tinanggal pala ito sa trabaho. At galing ito sa mismong isa sa kasosyo niya sa isang kumpanya. Bakit ka nga pala na-terminate sa trabaho mo dati? Tanong niya sa dalaga. Wala kasing bantay ang anak ko noong mga panahon na iyon, sir. Nagbabakasyon si Lira, ang aking matalik na kaibigan. Isang linggo rin kaya isang linggo ko ring patagong dinadala ang aking anak. Kung hindi rin ako papasok, wala kaming makain. Lalong wala akong pambili ng gatas. Matakaw pa naman ang anak kong iyon. Maayos na sagot ng babae. May anak ka na. Ang bata mo pa. Kaya naman pala nawalan ka ng trabaho. Ang aga mo namang. Hindi niya itinuloy ang sasabihin. Hindi rin niya alam kung anong dahilan. At ayaw niyang husgahan ito. Ano po, sir? Bakit hindi mo na lang tapusin? Huhulaan ko na lang po ba? Tanong ng babae. Wala akong sinabi. Tsaka bawal talaga ang bata sa trabaho. Bukod sa hindi makapag-focus, masyadong risky. Sana maintindihan niyo rin kung bakit mahigpit ang patakaran ng isang kumpanya. Opo, sir. Hindi ko naman gagawin na iyon kung may bantay lang talaga. Isang linggo lang naman iyon. Naintindihan ko po ang patakaran ng kumpanya. Pero sana, intindihan naman nila na kailangan dalhin ang bata dahil walang bantay. Mas risky kung ikukulong sa bahay mag-isa. Litanya ng babae. Umiling na lamang si Perse. Matigas ang puso niya at mahigpit pagdating sa mga patakaran. Pero hindi niya alam kung bakit parang pagdating sa babaeng kaharap ay magiging bukas siya sa mga pabor para dito. Pagkawari niya ay sulit itong bigyan ng maraming pabor dahil sa pagiging ulirang ina. Hindi na nga ito dumaan sa training at masyadong hindi patas sa iba. Kaso ay may mga tao talaga na minsan ay nabibigyan ng kakaibang pabor. 2 weeks training lang iyon at magiging regular na ang kanyang sahod. Naguguluhan si Perse sa kanyang sarili dahil pagkawari niya ay may kakaiba sa dalaga. Tila may taglay itong magnet at hinahatak ang kanyang atensyon. Habang abala sa trabaho ay lagi niya itong pinagmamasdan. Minsan ay pasimpleng silip sa cubicle nito habang ito ay abala sa mga ginagawa. Minsan pa nga ay nahuhuli siya nito
at hindi niya alam kung nakakahalata ba ito sa kanya. Isang beses ay hindi niya ito matiis dahil kahit oras na ng break ay todo trabaho pa rin ito. Kaya nilapitan niya ito para alokin ng pagkain. "Kumain ka nga muna," anya. Halos mapatalo ng puso ni Elena sa gulat. Hindi nito napansin ang paglapit niya rito. Marahil ay bukod sa subsob ito sa trabaho, ay malalim ang pag-iisip nito. Lalo na talatang may dinadaing na problema. "Nako, pasyensya na. Nagulat pa kita." Hinging paumanhin niya sa dalaga. "Grabe, paano ka nakarating dito nang hindi ko man lang narinig ang mga yapak mo, sir? Aswang ka ba? Aswang ka yata. At saka, mamaya na lang ako kakain, boss. Tatapusin ko lang muna itong mga facelift na mga kasamahan ko. Weekdays na kasi sa susunod na araw. Baka hindi ko matapos. Lagot na. Magagalit sila sa akin kapag dili ang kanilang sahod." Litaan niya ng dalaga. Hindi sa huling sinabi nito ang naagaw ang kanyang atensyon. Pakiwari niya ay nahulaan nito na ganun lang kadali ang kanyang pagkatao. Sa tagal ng pamamalakad niya sa kumpanyang iyon, noon lamang niya narinig na may nagduda sa kanyang pagkatao. Lagi naman siyang kumikilos ng normal. Kaya paano nito nahulaan na siya siyang aswang? "Boss, pasensya na kung may nasabi man akong hindi maganda." Uwi ka nito. Hindi. Wala. Sige na. Kumain ka muna. Hindi pwede sa akin ang pagpapalipas ng gutom kapag oras ng kain. Kailangan kumain. Mag-order na lang ako online para sa'yo." Uwi ka niya. At mabilis na bumalik sa kanyang mesa. Naganap agad siya ng online delivery ng pagkain. Hindi rin nagtagal ay dumating agad ang kanyang order. Samantalang, napansin ng sekretaryang si Abel ang kakaibang trato ni Perse sa dalagang ina. At tila ba kinikilig ito para sa kanilang dalawa. Nang pumasok ang kanilang boss Perse sa maliit na kwarto ng opisina nito, ay pasimpleng lumapit si Abel kay Elena. "Di ba tumitig si Boss Perse sa'yo? Napansin mo rin ba? Naku, saka may palibre pa ng pagkain. Iba din ano? Sa'yo lang niya ginawa ito, kaya malamang may gusto si boss sa'yo." Bulong ni Abel sa dalaga. "Naku Abel, baka mamaya marinig ka ng iba, lalo na ni boss. Lakot tayo. Huwag mo ngang bigyan ng kahulugan ang pagiging mabait ni boss sa akin. Bumalik ka naman sa mesa mo. Mamaya mahuli tayo." Saway ni Elena dito. "Pero mag-ingat ka kasi may lahing aswang si boss. Hindi mo ba alam na ang ama niya na siyang unang CEO ng kumpanyang ito ay ilang beses nang nahuli na may biktimang tauhan dito mismo sa gusaling ito? Kaso nga ay mayaman, kaya nadadala sa suhol ng pera ang lahat ng naging saksi." Mahabang kwento nito. Kinilabutan sa Elena nang marinig iyon. Kanina lamang niya iyon sinabi sa kanyang boss na isa itong aswang dahil naglalagad itong walang maririnig na yapak papalapit sa kanya. Pero lang niya iyon, subalit hindi niya akalaing magkakatotoo ang hinalang iyon. Biglang bumukas ang pintuan at ang rider ang bumungad sa kanila. Napakaraming pagkain ng bitbit nito. "Para ito kay Ma'am Elena," wika ng rider. "Ako po yun, pero bakit ang dami?" Reklamo niya habang lumalapit sa rider. Kinuha niya ang 2 sopot na bitbit nito. "Salamat po ma'am," wika nito bago umalis. "Ang dami nito. Halika, pagsaluhan natin." Alok niya sa sekretarya. "Hala, wag na. Mamaya magalit si boss." "Hindi, marami ito oh.
Sige, para hindi niya mahalata ay sa'yo itong isang box. Marami kasi ito eh. Balik ka na sa mesa mo. Utos niya rito. Mabilis naman itong lumayo bit-bit ang box ng pagkain. Mabilis rin niyang nilantakan ang bigay na pagkain ng kanyang boss. Sakto ring gutom na gutom siya. Hindi niya alintana ang kwento ni Abel na lahing aswang ang kanilang boss. Bahala na. Ang mahalaga ay naging mabait naman ito sa kanya. Pagkatapos siyang kumain ay itinapon na niya ang mga pinagkainan niya. Madadaan na niyang pintuan ng kwarto ng kanyang boss. Wala sa sariling napasilip siya sa loob. Hindi niya alam kung bakit agaw atensyon ang pintuan ng kwarto ng kanyang boss. Lalo na at may naikwento si Abel sa kanya sa katauhan ng kanilang boss. Pasimple siyang sumilip. Agaw atensyon ng maliit na frame na maayos na nakapatong sa maliit na mesa sa gilid ng kama ni Perse. Nakatagilid itong patalikod, kaya naintriga siyang lapitan ng frame na may litratong nakalagay. May mahal naman pala itong si Boss Perse, aniya sa kanyang isipan. Hindi na niya masyadong makita ang nasa larawan dahil may sira ng kaunti ang kanyang mata. Marahil ay dahil sa kakababad niya lagi sa computer. Ilang taon na siyang nagtatrabaho na laging monitor ang kanyang kaharap. Maingat niyang hinawakan at inilapit sa kanyang mga mata ang nasabing litrato. Namilog sa gulat ang kanyang mga mata nang mapagsino ang babae na yakap ni Perse sa litrato. Ang ate Brenda niya iyon. Hinding-hindi siya magkakamali. Ito ang nawawala niyang kapatid. Biglang may kung anong duda ang pumasok sa kanyang isip. Kung totoong may lahi ng aswang ang kanilang boss at ito ang dating karelasyon ng ate Brenda niya, posibleng tama ang kanyang duda. Bakit nasa kamay mo ang literatong iyan? Bakit nakahanap kay alam sa gamit ko? Galit na tanong ni Perse. Mabilis nitong naagaw sa kamay niya ang literato. Sobrang galit sa mga mata ng binata. Halos magbabaga na ito sa galit. Nakakatakot. Subalit kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Nagunore siyang hindi natatakot sa amo. Pasyensya na boss, hindi ko rin alam kung bakit parang naintriga akong silipin ito. Sambit niya. Huwag mong gagawin pang muli ang bagay na ito. Dahil kapag mahuhuli pa kita na pumapasok dito sa kwarto at hinahawakan ito, tatanggalin kita sa trabaho. Hindi ako maawa sa iyo. Tandaan mo yan. Galit na wika ng binata. Sunod-sunod ang kanyang tango. Ewan ba niya kung bakit iba pa rin ang nasa kanyang utak. Parang gusto na niyang maiyak habang inaalala kung ano ang sinapit ng ate Brenda niya sa kamay ng mga halimaw na angkan na kaharap niya ngayon. Hindi pwedeng wala siyang gagawin. Ngayon ay may kaunti ng lead para sa hostesya ng ate niya. Biglang lumakas ang kanyang loob para madiscover pa ang buong katauhan ng kanyang boss. Magulo ang utak niya. Lalo pat alam na niya kung sino ang ama ng anak na Brenda na siyang batang nasa pangangalaga niya ngayon. Kahit hindi siya sigurado ay posible pa rin dahil naging karelasyon nito ng ate Brenda niya. Itinuring na niyang sariling anak ang bata, subalit paano kung dugong halimaw rin ang nananalaytay sa dugo nito. Kinakabahan siya habang iniisip iyon. Ang pamangkin niya ay aswang. Hindi lang basta pamangkin ang turing niya sa bata. Dahil para na rin yata itong sariling anak. Ang mas kinakatakot pa niya ay paano kung malaman ito na nasa kanyang anak nito at kukunin sa kanya. Hindi niya yata iyon kakayanin pa. Kinagabihan,
Matapos ang overtime ay kabado siyang naglalakad mag-isa sa pasilyo ng gusali. Ramdam niyang may nakatitig sa kanya. Paano pala kung may masamang balak sa kanyang binatang aswang na si Iyo? Kaya siya pinag-overtime nito ay dahil balak nito siya ang maging biktima sa gabing iyon. Pikit mata siyang naglalakad ng halos lakad takbo nang biglang may bumusinang kotse sa kanyang likuran. Halos mapatalon pa siya sa gulat at kulmalmal lang siya nang marinig ang boses ng amo. "Sumakay ka na," sigaw nito. Nilingon niya ito ngunit sobrang silaw ng liwanag, kaya lumapit na lamang siya dito. "Sigurado po ba kayo, boss? Sasakay ang kagaya kong mahirap sa napakagarang kotse na iyan? Malapit lang naman dito kung tutuusin ang aking..." Naputol ang kanyang sasabihin nang bigla siya nitong hinila at diretsong ipinasok sa loob ng kotse. Wala siyang magawa kundi ang magpasalamat. "Daan na muna tayo sa kainan bago ka umuwi. Alam kong gutom ka na, kaya libre ulit kita ng hapunan. Bibilhan rin natin ang pagkain ng anak mo." "Naku boss, masyado mo naman akong sinasanay sa libre. Ngayong kakasimula ko palang magtrabaho sa iyo. Baka masibihan akong sipsip na mga kasamahan ko." "Hayaan mo sila." "Hindi naman pwedeng hayaan lang boss. Alam mo naman ang Pinoy." "Alam mo Elena, mabagal ang asenso ng mga taong hindi nakapokus sa sarili. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang paapekto sa nasa paligid mo. Tutulong ako sa anak mo at huwag mong isipin ang sasabihin ng iba." Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit pati sa bata ay mabait ito. Hindi pa naman ito nakita ang kanyang anak. Tsaka ayaw rin niyang makita ang mga ito sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Hindi maaaring mag-cross ang landas ng dalawa, lalo na at hindi niya alam kung ang mga ito ang tunay na mag-ama. "Boss, baka pwedeng ibaba niyo na lang po ako. Ikaw na lang po ang kumain. Tsaka may mga pagkain pa naman ang anak ko." Paalam niya sa binata. Tinitigan siya nito na tila ba nagtataka. Ewan niya kung bakit pagaramdam niya ay nagpapaawa ang ekspresyon nito sa mukha, para bang nakikiusap. "Elena, hindi ko sadya na mapagalitan kita kanina. Kung iyan ang kinakasama ng loob mo, basta sa susunod, huwag mo nang galawin ulit iyan." Tumango siya at ngumiti rito. Hindi naman talaga iyon ang dahilan kung bakit gusto na niyang dumistansya sa amo, kundi ang nakakatakot na sekreto ng kapatid niyang nasa frame. Duda niyang ito ang ama ng kanyang pamangkin na ngayon ay nasa pangangalaga niya. Habang tahimik itong nagmamaneho, ay wala sa sariling natanong niya ito kung nasaan na ang babaeng nasa litrato. Akala niya ay magagalit itong muli, ngunit nasorpresa siya nang bigla itong magkwento. "Kasalanan ko ang lahat. Kung sana naging matapang akong ipakilala siya sa aking angkan. Ang gusto ni Papa at Mama ay si Odessa ang mapangasawa ko. Hindi nila alam na may mahal na akong iba at buntis na noon sa Brenda ng 2 buwan. Kaso ay narinig niya ang usapan nila Papa at Mama tungkol sa kasal ko at ni Odessa. Bilang sekretarya ni Papa, mataman lamang na nakikinig si Brenda noon, na lihim na nasasaktan. Kasalanan ko lahat. Kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na ipakilala siya sa mga magulang ko noon. Tanggap ni Brenda kung ano man ang katauhan ko. Wala na akong itinago sa kanya. Ngunit ako itong duwag at tanga. Hindi ko na ipaglaban si Brenda. Kala niya siguro magpapakasal ako kay Odessa. Kaya lumayo siya at hindi na nagpakita pa.
Hindi ko na rin siya mahanap. Mahabang kwento nito. Napaisip siya sa sinabi nito. Ibig sabihin ay wala itong alam sa pagkawala ng ate Brenda niya. Pagkatapos manganak noon na Brenda, ay iniwan sa kanya ang anak dahil gustong bumalik sa trabaho. Kaya iniwan nito ang anak ay dahil natatakot na kunin ng pamilya ng lalaki. Ang buong akala ni Brenda noon ay tuluyan ng nag-asawa ang nobyo. Yun pala ay hindi. Pero bakit biglang nawala ang ate Brenda niya? Iyon ang kailangan niyang alamin. Bigla na naman niyang naalala ang kawawa niyang ate. Sobra itong nalugmok noong panahon na nagbubuntis pa lang ito. Mabuti na lang at nasa tabi siya nito. Pilit na pinapalakas ang loob. Muli na naman niyang naalala ang huling mga sandaling kasama niya, ang kanyang ate Brenda. Hindi niya malilimutan ang mga nakaraang iyon at kung paano ang naging eksena nung umuwi ang ate niya habang buntis ito. Ate Brenda, mabuti at nakadalaw ka. Masaya niya itong sinalubong sa bayakap dito ng mahigpit. Subalit mababakas ang lungkot sa mga mata ni Brenda sa mga sandaling iyon. Pasensya na bunso. Mahigit 4 na buwan yata akong hindi nakadalaw. Huwag kang mag-alala. Magkasama na ulit tayo simula ngayon kasi hindi na ako babalik sa trabaho. Wika ng kanyang ate Brenda noon. Talaga ate, magkasama na tayong muli dito sa probinsya? Masayang tanong niya kay Brenda. Oo, hanggat hindi ko pa naipanganak itong pamangkin mo. Buntis ka ate? Gulat na tanong niya noon. Oo, pero huwag kang mag-alala. May pera naman ako dito. Kayang-kaya nating mabuhay dito sa probinsya kasama ang anak ko. Litanya nito. Sobrang saya niya dahil magkasama na ulit sila ng kanyang ate. Buwan na lang din at matatapos na siya sa kursong sekretaryan. Makalipas ang ilang buwan, bigla itong naglebor. Kaya dinala nila ng ospital. Masaya ito nang makaraos. Akala niya ay masaya pa rin silang magkasamang mag-alaga ng sanggol. Ngunit bigla ulit naging malungkot ang buhay niya nang lumuwas ito ng lungsod. Nagpaalam sa kanya na magtrabaho at magpadala na lang. Subalit lumaki na ang bata ay hindi na ito muling nagparamdam. Hindi matawagan ang telepono. Patuluyan ang nawala ang kanilang kontak sa isa't isa. Sa pangungulila sa kanyang kapatid, ay hindi niya maiwasang tanungin ang binata tungkol sa dating nobya nito. Wala ka na bang talagang balita sa dating nobya mo, boss? Paano kung buhay pala siya? Tanong niya rito. Wala akong ideya kung buhay pa siya. Sana lang ipakilala niya sa akin ang aming anak. Sana wag niyang ipagdamot ang aking tagapagmana. Kaanin ko naman ang yaman na hawak ko ngayon. Bigla siyang napaisip ng malalim. Kung ganoon ay wala talaga itong alam sa pagkawalaan na Brenda. Pero wala siyang balak na ibigay dito ang bata. Lalo pa at sa pagkakaalam niya ay isa itong aswang. Nagtaka pa siya dahil kung aswang ito, dapat nasaan yung halimaw na ito ngayon. Kasi gabi na at sa pagkakaalam niya, sa gabi ang mga ito nag-iibang anyo at pag-alagala. Nagpumilit si Perse na pumasok siya sa mismong bahay niya. Kaya wala siyang magawa kundi ang magpahatid na rin. Gusto pa nitong sumama sa kanyang bahay at ayaw man niyang ipakita ang alagang bata dito, ay wala na siyang magawa pa. Sobrang mapilit ito. Napatakip ito ng ilong habang papasok sa masikip na eskineta ng kanilang squatter area. Lihim na lamang siyang nailing. Bakit ba mabaho para rito ang amoy ng kanilang lugar? Gayong aswang naman ito. Grabe, paano kayo nakatagal sa ganitong uri ng lugar? Tanong ng binata.
Sanay na po kami, sir. Ikaw ba? Tila pabiro niyang tanong sa binata. Hindi ko kaya ito. Kawawa ang bata. Mag-impake kayo mamaya. Ihahanap ko kayo ng bahay na matutuluyan. Hindi ka man lang nabahala sa anak mo. Uwi ka nito. Sasagutin sana ni Elena ang binata nang biglang tumakbo papalapit sa kanyang bata. Mama! Tawag nito sabay yakap sa kanyang mga hita. Yumuko siya para halakyan ito sa noo. Huwag kang malikot, baby, may bisita ang mama. Ningilingon ng bata ang binata at tinitigan. Pagkatapos ay nagulat si Elena sa naging tanong nito. Mama, siya po ba ang papa ko? Nagkita na kayo ng papa ko? Napatitig siya sa binata na nonay. Hindi makapaniwala sa naging katanungan ng kanyang anak. Nako naman anak, alanganing sagot na Elena, na tila ba'y nahiya sa panauhing boss sa trabaho. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang sumagot ang binata sa kanyang anak. Oo, baby. Ako ang iyong papa. Sorry ha. Sobrang busy ang papa, kaya ngayon lang nakauwi. Galing pa kasi sa malayong lugar ang papa. Uwi ka nito. Boss, sambit niya ngunit hindi siya nito pinansin. Bago sa'y lumuhod ito sa harapan ng bata, nakipag-usap dito, na para bang alam na nito lahat tungkol sa kanyang pamangkin. Bigla siyang nabahala. Paano kumamukha nito si Eliza? Ngayon lang din niya napansin na ang mga mata at labi ng bata ay kahawig sa ama nito. Wag naman sana, bulong niya sa kanyang sarili. Matagal na kinausap ni Perse ang 4 na taong batang si Eliza. Tuwang-tuwa dito ang binata dahil sobrang bibo nito. Nang napansin ni Elena na medyo paggabi na at kailangan ng magpahinga ng bata, ay kinausap na niya ng maayos ang amo. Magalang naman itong nagpaalam at nangako sa bata na kinabukasan ay may bago na silang bahay. Tuwang-tuwa ito at tila ayaw nang matulog. Kinabukasan nga ay maaga silang pinuntahan ni Perse at may nakuha na itong apartment para sa kanila. Hindi ko kayang bayaran ito, sir. Ang laki nito. Reklamo niya. Ako ang magbabayad nito. Huwag mo nang problemahin pa iyon. Uwi ka ng binata. Wala siyang magawa kundi ang magpasalamat. Ramdam niyang totoong malasakit nito sa kanya at sa bata. Makalipas ang 1 buwan, mag-isa na lang si Perse sa opisina. Marami siyang inasikasong mahalagang bagay. Nang biglang may dumapo sa kanyang mesa. Isa itong uwak. Alam niyang ang kanyang ama ito. Dahil sa katandaan at pagiging bantog nito na aswang noong panahong ito pa ang CEO, ay hindi na ito nagpapakita pa sa opisina. Ngunit madalas kapag inaatake ito ng pagiging aswang, ay ang opisina agad ang punteriya nito. Alam kasi nito ang pasikot-sikot sa gusali at maraming nag-o-overtime na pwedeng maging biktima nito. Na siyang ipinagbabawal niyang gawin. Matigas lang ang ulo ng kanyang ama. Eto at may balak na namang hindi maganda. Apa, wag dito sabi. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka ba nadadala? Ilang beses ka nang nahuli ng mga tauhan dito. Hindi ka na ganun kalakas pa. Baka mapahama ka dahil sa katigasan ng ulo mo. Makontento ka na lang sa karne. Lamang sarayaw ang dugo ang nakasanayan ko, Perse. Bakit kasi hindi mo na lang ako alayan ng isang buhay? Mas maganda kong bata. Papa, umigil ka na sa pagiging masama. Hindi na natin mapipigil ang ating katauhan, anak. Ito ang lahi natin. Kaya sa ganitong paraan tayong mabubuhay. Hindi totoo yan pa. Simula nung ipamana sa akin ni Lolo ang kanyang mutya ng aswang,
Hindi ko ginawang dahilan iyon. Dahil maraming sariwang karne na pwedeng kainin. Hindi mo pwedeng gawing dahilan ng pagiging aswang natin para makapang-abuso at kumitil ng buhay. Matagal ka ng aswang, papa. Dapat kontrolado mo na ang sarili mo. Alam mo kung kailan aatake ang pagiging aswang mo. Mahabang pangaral ni Perse sa ama. Sensya na, anak. Naadik ako sa lamang ng tao. Hindi mo na ako makokontrol pa. Uwi ka nito. At ilang sandali pa unti-unting bumalik sa pagiging anyong uwak. Hindi pa muling nakapagsalita sa Perse nang lumipad na ito palabas ng opisina. Biglang kinabahan si Perse. Alam niyang may 3 tauhan sa stockroom for inventory. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung susundan niya ang kanyang ama, ay paniguradong mabibisto siya ng mga tauhan. Hindi kakayanin ng kanyang ama ang 3 dahil masyado na itong matanda. At kung ipagtatanggol niya ito, iyak na pagpepiesta ng mga tao ang kanilang kumpanya. Hindi lang ng mga tao kundi pati ng mga media. Nag-ipon na lamang siya ng maraming hangin sa dibdib, tsaka niya iyon ibinuga. Pagkatapos ay muling naging abala at hinayaan na ang susunod na pangyayari. At hindi pa man umabot ng kalahating oras, nang patakbo siyang sugurin ng 2 tauhan. Boss Perse, tulungan mo ang isa naming kasamahan. Humihingal na wika ng isa niyang tauhan. Opo, boss. May aswang dito sa loob. Inatake si Lucio. Wika naman ang isa. Walang salita siyang tumakbo patungo sa stockroom. Nakasunod lang sa kanya ang 2. Dating doon ay nakipagbuno pa sa kanyang amang aswang, ang tauhan. Ngunit marami na itong galos at ang daming dugong lumalabas sa sugat nito. Halatang natatakam na ang kanyang ama sa sariwang dugo. Na tila ba ay gusto nitong dakmay ng kaharap. Subalit palaban ito at nagpumilit na makawala sa kaharap na halimaw. Sa pagkakataong iyon ay agad na niyang binunot ang baril. Inutok niya iyon sa bubungan. Dahilan ng pagkatakot ng kanyang amang aswang. Takot ito sa baril kaya agad na itong naganyang uwak. Mabilis na lumipad palayo. Doon lang nilapitan ng 2 ang kanilang kasamahan. Pinagtulungan nila itong buhatin palabas ng stockroom. Dadalhin ba natin sa ospital si Lucio, Boss Perse? Tanong ng isa. Oo, kailangan niyang magamot, sagot niya. Anong sasabihin natin? Inatake ng aswang? Maniniwala kaya ang mga doktor sa atin? Tanong naman ng isa. Tahimik lang siya habang magdidesisyon ng 2 kung ano ang magiging salaysay. Ang mahalaga ay hindi na mga ito nakilala ang kanyang ama. Sabayin na lang natin ay inatake ng asong ulol. Uwi ka naman ang isa. At iyon na nga ang kanilang napagkasunduan. Tahimik lang si Perse at ang totoo ay mabigat sa kanyang dibdib ang konsyensyang dinadala dahil sa ginawa ng kanyang ama. Kaso ay wala siyang magawa dahil iyon ang katauhan ng kanyang ama. Dito ito lumalakas sa sariwang dugo ng tao. Kaya hati ang kanyang simpatsya sa mga tao at sa taong dahilan kung bakit siya nabubuhay sa mundo. Kinabukasan ay kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa stockroom. Maging sa tainga ni Elena ay hindi yun nakawala. Nag-alala ng gusto ang dalaga. Paano kung ang boss niya iyon? Mas lalo siyang naguluhan. Parang hindi katanggap-tanggap na maakusahan ng pagiging aswang ang taong napakabuti naman sa kanya. Lalo na sa bata na siyang tunay na anak nito. Naguguluhan siya kung dapat ba siyang matakot sa binata o mas ikakatakot niya kung malaman nitong anak nito ang batang nasa pangangalaga niya. Habang nakaupo sa kanyang mesa, hindi niya namalayan ang paglapit ni Perse. Halos tumalsik ang kanyang kaluluwa nang magsalita ito. Ayos ka lang? Bakit parang hindi ka mapakali? Tanong nito sa kanya.
Hinawakan pa siya nito sa kamay at napakunot ang noo. Bakit ang lamig mo? Tanong ulit ang binata sa kanya. Napaawang bibig niya. Hindi alam kung paano sagutin. At tila ba ay hirap siyang humagilap ng alibay. Ano kasi sir? Hindi ako nag-almusal. Iyon na lang ang nahagilap niyang dahilan. Huli ka. Nito sabay hila sa kanya. At hakbang na sana ngunit hinila niya itong pabalik. Bakit? Gutom ka kaya ka nagkaganito? Kunotong tanong ng binata. Kasi po sir, wala akong pera. Kailangan ko pang mag-ipon. Masyadong mahal ang bago naming tirahan ngayon. Ay sus, sinabi ko na sa'yo. Ako ang magbabayad ng inyong tirahan. Halika na, bago ka patuluyang bumagsak dahil sa gutom. Bakit wag kasi pumapasok ka sa trabaho nang walang kain? Uwi ka pa nito. Habang nasa kantena ay tahimik lamang siya habang mabilis na kumakain. Nahiya siyang bagala ng pagkain dahil oras na dapat ng kanilang trabaho. Dahan-dahan, baka mabaliokan ka. Puna nito. Tahimik pa rin siya at patuloy pa rin nilantagan ang nakahaing pagkain sa kanyang harapan. Nang matapos na ay sinabayan pa rin siya nito pabalik sa kanyang lamesa. Naiilang siya dahil maraming mga tauhan nito ang nakatingin sa kanila. Nang makaupo na siya ay umupo rin ito sa kanyang harapan. Bakit ka tahimik? May nasabi ba akong masama? Tanong nito sa kanya. Wala naman po boss. Napakaswerte ko lang kasi kahit isa lang akong tauhan ay maganda ang naging trato mo sa akin. Ngumiti ang binata. Lumabas ang magkabilang bilo nito. Kaya lihim siyang napahanga. Mas lalo itong naging gwapo sa kanyang paningin. Tila ba nakakalimutan na niya ang kwento ng iba tungkol sa lahi nito. Ito lang yata ang aswang na nakilala niyang bukod sa pagiging mayaman, ay napakagwapo pa. Mamaya nga pala sasama ako sa iyo. Baka nagtataka na si Eliza kung bakit magkalayo tayo. Gayong ako ang kanyang ama. Hindi mo siya anak, boss. Diin niya. Ang ibig kong sabihin ay kunwaring ama niya. Pero sana ako na lang. Uwi ka nito. Pinamulaan siya ng muka. Nakaramdam niya ay guilty siya sa pagtatago niya ng anak nito. Pero hanggat hindi niya alam kung anong nangyari sa ate Brenda niya, ay hindi siya basta magtitiwala dito ng sobra. Kinagabihan ay tinupad nito ang pangako nitong dalawin ang kanyang anak. Tuwang-tuwa si Eliza nang makita ang binata. Kinarga ito ni Percy at dinala sa kama para pagpahingahin. Dahan-dahan itong nilapag sa kama ang bata. Simula nang makilala ni Percy si Eliza, ay naging malapit na silang mag-ina sa binata. Lagi rin kasi nitong pinagpipilitan ng sarili sa kanila. Habang nasa sala ang binata ng kanilang apartment at umiinom ng wine, ay panay ang scroll nito ng cellphone. Puno ng mga nakaw na larawan na Elena ang cellphone nito. Habang abalang nagluluto sa Elena ng kanilang hapunan, ay abala rin ito sa cellphone. Tulog na kasi si Eliza. Kaya niyaya na lang ito ni Elena na maghapunan kasabay nila. Tapos nang magluto sa Elena nang magising ang bata na umiiyak. Nananaginip ito at umiiyak na naghahanap sa ama. Anak, matulog ka ng muli. Bulong na Elena habang banayad na tinatapik ng paulit-ulit ang paa nito. Pero gusto kong makita ang papa. Umiiyak na wika ng bata. Bakit? Inaantok ka pa o? Matulog ka na lang dyan. Gusto ko katabi ang papa. Umiiyak pa rin ito. Mula sa labas ay malinaw itong naririnig ni Perse. At hindi na nga ito nakapagpigil ng sarili. Nilipaitan na nito ang bata.
Nandito na ako anak. Tatabayan kitang matulog. Uwi ka nito. Napaawang ng bibig si Elena. Wala na siyang magawa pa kundi ang tumabi at hayaan na itong patulugin ang anak. Napapadalas ng pagdalaw ni Percy sa bata at madalas ay dito na ito natutulog. Hindi rin may pagkakailang sobrang lapit na ng dalawa sa isa't isa. Inuusig na rin siya ng kanyang konsyensya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya may tatago ang lahat sa binata. Natatakot siyang baka kunin nito ang kustodiya ni Eliza. Alam niyang wala siyang laban dahil bukod sa pagiging tunay na ama nito ay napakayaman at maimpluwensya rin ito. Naisipan ni Percy na mag-file ng vacation leave kasama sa Elena. Nagulat pa ito sa ginawa nito para sa kanya. Bakit Elena? Masaba ba kung ipapasyal ko kayong mag-ina? Kasi po boss, baka kung ano ng mga chismis sa akin dahil sa pagiging malapit mo sa amin ng aking anak. Sobra naman po kasing kabaitan ang pinapakita mo sa amin, Boss Percy. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan, Elena. Isipin mong kaya ako ito ginagawa. Dahil malapit ako sa bata. Salamat, Boss Percy. Nahihiyang sambit niya. Hindi inaasahan ni Elena ganon kabilis nag-iba ang buhay nila. Simula nang makasama nilang mag-ina si Percy. Inikot sila nito kung saan may mga magagandang tanawin. Sa paglipas pa ng mga araw, ay mas lalong naging manapalapit ang loob niya at ng anak niya sa binata. Hindi niya alam kung sinasadya ba ng binata na kunin ang loob niya para mahulog dito. Isang gabi ay niyaya siya nitong uminom, ngunit mabilis siyang tumanggi. Hindi ka umiinom? Hindi po, sir. Bakit? May anak ka na. Paano ka nabuntis nang hindi ka naman pala nalasing? Tanong nito na ikinagulat niya. Maging ito ay nagulat rin. Pasensya na sa tanong ko. Uwi ka nito. Tumango lang siya at lihim na umupo. Sige po, sir. Susubukan kong uminom. Aniya. Oo, subukan mo rin minsan. Maganda sa katawan ng may kaunting alkohol. Uwi ka nito. Habang umiinom may marami itong ikinikwento tungkol sa karanasan nito sa pag-ibig. Hindi niya alam kung bakit parang nagsiselo siya. Gayong alam naman niyang boss niya ito. At kaya ito kasama niya ngayon ay dahil sa bata. Marahil ay lukso ng dugo kung bakit sobrang lapit nito kay Eliza. Marami na itong nainom kaya medyo may tama na ng alak. Maging siya ay tila umiikot na rin ng paligid. Kahit kaunti lang naman ang kanyang nainom. Marahil ay dahil sa hindi siya sanay uminom ng alak. Ilang sandali pa ay nagsalita ang binata na ikinagulat niya. Hindi ko na mapigil ang aking sarili. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero nahuhulog na ang loob ko sa inyong mag-ina. Wika nito na ikinagulat niya. Po? Hindi mo ba narinig, Elena? Minahal na kita. Kayo ng anak mong si Eliza. Hindi ko na yata kakayanin na mawalay pa sa inyo. Wika nito. At hindi niya inasahan ang susunod na gagawin nito. Nilapin nito ang mukha sa kanya. At hindi niya alam kung bakit tila na estatwa lang siya. Ayaw niyang lumayo at gusto niya ang bagay na gustong gawin sa kanya ng binata. Ngunit nang hagkan siya nito, ay para lamang siyang isang mannequin na walang reaksyon. Nahihiya siyang tugunan ito kahit pa gustong gusto niya. Bakit napaka-inosente mo, Elena? Hindi mo alam kung paano humalik. Malaki na yung anak mo. Paano nabuo yan kung hindi mo alam gawin ang bagay na ito? Tanong ng binata
Napaubo siya sa tanong na iyon. Hindi naman talaga niya alam dahil kahit minsan, wala pa siyang naging nobyo. Hindi galing sa matris niya ang bata. At simula nung alagaan niya ito, ay walang nagka-interes na ligawan siya. Pasensya na boss. Umiikot na nga yata ang mundo ko. Lasing na po ako. Wika niya sabay lapag ng kopeta na wala ng laman. Pagkatapos siyang magsalin muli. Nailing si Perse. Sobrang layo ng dahilan niya para rito. Ang pagkakaalam ng binata, magiging wild ang babae kapag naging lasing na. Mas lalong nagduda si Perse sa kakaibang kilos niya. Sa nervous niya ay nagsalin ulit siya ng alak at uminom. Hindi niya na malayang naubos na pala niya ang laman ng bote. At si Perse ay nakatulala lang habang pinagmamasdan siya. Napapikit siya ng kanyang mga mata, sabay sandal sa sofa ng kanyang mabigat na katawan. Hirap na siyang maimulat ang kanyang mga mata. Ngunit pilit pa rin niya itong ibinumulat upang makita ang mukha ng kanyang amo. Ang pogi mo talaga, bossing. Kung pwede nga lang kitang agawin sa kanya. Wika niya sabay hagigik. Pinilit niyang tumayo para lapitan ito. Ngunit dahil sa kalasingan, ay nawalan siya ng balanse. At nabuwal ito. Ngunit maagap si Perse at mabilis siya nitong nasalo. Sa akin ka na lang, boss. Total ay hindi naman siya nagpaparamdam pa. Hindi ba? Wika nito at pilit na nilalapit ang mukha ng binata. Hindi na makatiis pa sa Perse na kanina pa nagtitimpi. Sinunggaban na nito ng halik ang kanina pang nag-iingay na dalaga. Napakunot ng noo ang binata. Nalalatang hindi alam ng dalaga kung paano humalik. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hanggang sa lumalim ng lumalim. At iba na ang hangad ng kanyang katawan. Nang mapag-isa ang kanilang katawan, ay nagulat si Perse sa kanyang nadiscover. Berhin ang dalaga. At siyang nakakuha ng pagiging berhin nito. Bigla niyang naisip si Eliza. Hindi ito totoong anak ni Elena. Kung ganon, saan galing ang bata na inaakong anak nito? Malaking katanungan iyon kay Perse. Hindi niya alam kung bakit iba ang kanyang naging kutob sa mga sandaling iyon. Hindi siya makatulog na tila ba noon lang niya naramdaman ang tinatawag na lukso ng dugo. Panay ang hitit niya ng sigarilyo habang nakatayo sa labas at nakatulala sa kawalan. Hindi siya mapakali. Nawala ang kanyang kalasingan. Masaya siya dahil siya ang nauna sa dalaga. Subalit pilit ang pumapasok sa isipan niya ang bata. Bakit napakahalaga para sa kanya ang pagkakalanlan ng bata? Napatingala siya sa kabilugan ng buwan. Kaya pala kakaiba ang init ng kanyang katawan. Ito pala ang hanap ng kanyang hininga. Kaya pala sobrang tuyot ng kanyang lalamunan. Lalo na noong panay ang hitit niya ng sigarilyo. Nauuhaw pala siya ng sariwang dugo o karne. Wala siyang stock na sariwang karne. Kaya kailangan niyang maghanap ng mabibiktima. Agad niyang kinuha ang nakatagong langis. Kailangan niya iyon upang hindi siya magdusa sa pagbanat ng kanyang mga buto. Oras na mag-iba siya ng anyo. Matapos magpahid ay agad siyang lumabas. Hindi pwedeng mabisto ni Elena ang kanyang nakatagong lihim. Tiyak na kasusuklaman siya nito at ilayo pati si Eliza. Hindi siya papayag dahil masyado nang nahulog ang loob niya sa magina. Dinadaanan siyang isang baka na nakatali sa isang malaking puno. Hindi yon kalayuan sa bahay na nagmamay-ari nito. Ngunit hindi malamang narinig ng may-ari ang iyak ng baka. Na tila ba nanghihingi ng saklolo dahil iniluluwal nito ang anak. Nilapitan niya ito at hinintay na lumabas.
Nang makalabas ang ulo ay hinawakan niya ito at hinila. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Sa di kalayuan ay muli niyang nilalantakan ang bagong silang na baka. Matapos mabusog ay iniwan niya roon ang ibang parte na hindi naubos at nagmamadali nang umuwi sa kanilang tinutuluyang pang-overnight na cottage. Kinabukasan, nagulat si Elena nang magising na wala ng saplot ang katawan. Masakit ang kanyang maselang bahagi at huli na nang maalala niya ang kanyang pinaggagawa. Nasapo niya ang kanyang noo. Nahiya siyang magising ang kanyang katabi dahil alam na nito ang kanyang sekreto. May naamoy siyang kakaiba, malansa na hindi niya mawari. Inisip na lamang niyang dugo niya iyon dahil nga sa nangyari sa kanila kagabi. Ginising niyang binata kahit pa nag-aalangan. "Boss! Boss!" Tawag niya na hindi malaman kung mahiya ba o manunumbat dahil sinakyan nito ang kanyang kahinaan. Naalala niya na siya ang gumawa ng unang hakbang, kung kaya at nangyari ang isang bagay na hindi dapat mangyari pero masarap ang nangyari. Di joke lang. Nabisto nito ang kanyang sekreto dahil sa pagiging marupok niya. "Pasensya na, nadala ako ng kalasingan ko." Sambit ito habang pikit pa rin ang mga mata. Umulupot pa ang mga kamay nito sa kanyang bewang. "Elena," bulong ni Perse habang yaka pa rin siya nito. May pahalik-halik pa sa kanyang ulo na para bang matagal na silang magkarelasyon. "Bakit po, boss?" Mahinang tanong niya. "Anong bossing? Call me Perse. Pagkatapos ng lahat, naobya na kita. Narinig mo ba? Naobya na kita." Pagdidiin pa nito. Hindi siya nagpagsalita. Walang salita na nais lumabas sa kanyang bibig. "Elena," tawag ulit nito. "Bakit, Perse?" "Alam ko nang hindi ikaw ang ina ni Eliza." Bulong nito sa kanyang tenga. "Bakit mo inako ang napakahirap na responsibilidad? Nilihim mo pa sa akin ito?" Tanong pa ng binata. Bigla siyang nataranta. Paano kung namumukhaan na nito ang bata? "Alam mo, hindi ko makuhang magduda nun. Dahil medyo may hawig naman sa iyo ng kaunti si Eliza. Maliban sa pamilyar niyang bibig at mga mata. Hindi ko lang maalala kung saan hawig." Wika pa nito. Mas lalo yata siyang kinabahan nang sabihin iyon ng binata. Parang gusto ninyang tapusin ang ugnayan niya sa binata. "Perse, kailangan ko na pong magbihis. Baka magising si Eliza. Maabutan tayong nagkaganito." "Saan niya?" "Oo nga pala. Okay, magbibihis na tayo." "Salamat, Elena. Hindi ko malimutan ang gabing ito. At huwag kang mag-alala. Sa'yo na ako." Bulong na ito. Hindi niya alam kung bakit nagdiwang sa tuwa ang kanyang puso. Hindi man ito sinabi na mahal siya nito, ay may kasagurudahan naman siya na sa kanya lang ito at pagmamay-ari niya ang buong pagkatao nito. Masakit lang dahil hindi niya narinig mula sa bibig nito na mahal siya nito. Yun sana ang inasahan niyang marinig mula sa labi nito. Kampante itong naglakad na nagubad sa harapan niya. Samantalang, siya ay kinakalabutan na parang hindi niya maintindihan. Umiwas pa siya ng tingin dito. Kaso ay nahuli naman siyang nakatitig sa gitna nito. Kaya tinawanan siya ng binata. Tumawa na rin siya nang marinig ang nakakalokong hagikgik ng amo. Matapos itong maligo at magbihis, ay lumapit na ito sa kanya
at hinalikan siya sa noo. Kinilig siya dahil para talaga siyang opisyal na nobya nito. Kahit paalangan siyang bakalang ito sweet sa kanya dahil ito ang nakauna. Paano kung pag-uwi nila galing bakasyon ay isa na namang staff ang turing nito ulit sa kanya? Bakit nakatulala ang baby ko? Maligo ka na doon. Bago ko pa maisip na sundan ang kagabi. Bulong nito. Hinampas siya nito subalit mabilis nitong nahawakan ng kanyang kamay. Hinalakalikan pa nito iyon. Huwag mo naman akong itrato ng ganito, Percy. Baka kasi masanay ako. Masasaktan lang akong mangarap sa isang bagay na napaka-imposible. Malungkot na wika niya. Hindi magiging imposible pa ang lahat. Ganito talaga tayo hanggang wakas, mahal ko. Dahil simula sa araw na ito, ikaw ay magiging opisyal ng nobya ko. Nobya? Siyempre, nobya na kita. Hindi ka na pwedeng mapunta sa iba. Amakin ka lang. Kayo ng ating anak. Kahit hindi tayo dumaan sa ligawan? Gulat na tanong niya. Sumobra na tayo. Hindi na tayo dumaan pa sa ligawan. Dahil nga diretsahan na. Biro nito. Pinamalahan siya muli ng muka. Sige na mahal ko. Maligo ka na doon. Utos muli nito. Tahimik na lamang siyang tumayo mula sa kama. Ginawa niyang takip sa buong katawan ng kumot bago naglakad papasok ng banyo. Habang naliligo sa banyo, pangiti-ngiti si Percy habang nakatitig sa bubong. Sa ilang taon niyang nagtiis dahil sa pagkawala ng biglaan na Brenda sa kanyang buhay. Hindi niya inasahang muling magbubukas ang kanyang puso para sa panibagong pag-ibig. Sa pagkakataong ito ay hindi niya hayaang makawala ang babaeng mahal niya. Hindi siya natatakot na malaman nito isang araw na isa siyang aswang na kinakatakutan ng lahat. Ipapabatid niya rito pagdating ng araw na hindi lahat ng uri ng aswang ay masama. Mama! Tawag ng bata kay Elena. Sabay bangon at kusot ng mata. Agad na nilapitan ni Percy ang bata bago pa man ito umiyak. Eliza, nandito ang papa. Magandang umaga, anak. Ang ganda ng umaga ngayon mo, anak ha. Halika. Naliligo pa ang mama natin. Hintayin natin na dahil lalabas tayo para kumain at mamasyal. Paglilibang niya sa bata upang hindi ito iiyak. Ilang sandali lang din ay lumabas na ng banyo sa Elena. Lumapit agad ito sa mag-ama. Kinuha nito si Eliza para paliguan. Tuwang-tuwa ito habang kinikwento sa kanya ang sabi ni Percy na mamamasyal sila. Matapos paliguan si Eliza ay binihisan at inakay na ni Percy ang mag-ina palabas. Kinarga pa nito si Eliza dahil nagpapalambing ito. Sa restaurant ay halo sa kanila at lahat ng mga mata nakatingin. Ang gwapo naman ng lalaki, sambit ang isa. Halos lahat ay ito ang bulungan at sa mukha ni Percy ang atensyon ng mga ito. Naiinis si Elena sa mga babaeng ito. Nagsiselo siya. Iyon ang kanyang napagtanto sa sarili. Nakabusangot lang siya sa buong oras na naroon sila sa restaurante iyon. Lihim na nakangiti si Percy habang lihim na sinusulyapan ang dalaga. Masaya ito habang nababakas ang pagsiselo sa mukha ng dalaga. Pagka-uwi nila sa loob ay nakabusangot pa rin ito. Dahil doon ay nilambing na nito ang nobya. Huwag na kasi tayong mamasyal pa. Para naman kasing ayaw maniwala ng mga nakakita sa atin na may relasyon tayo. Nagmumuka lang yata akong yaya ni Eliza. Kaya ganun na lang sila mambaliwala ng nararamdaman ko. Busangot pa rin ito. Ganun ba, mahal ko? Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Kaya huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano, okay? Tumango siya at lihim na kinilig.
Mahal na nga niya ng sobrang binata. Natuon ang pagkakataon na umibig siya sa isang lalaki. Natatakot siyang mabigo, subalit kailangan niyang subukan. Hindi siya magiging maligaya kung hindi niya subukan. Matapos ang isang buwang bakasyon ay balik trabaho ulit silang dalawa. Inuha na lang na Elena na yaya ang kaibigang si Joanna. Ayon na rin sa utos ni Perse. Upang maging panatag na ang kanilang loob, si Perse rin ang nagpapasahod sa kanyang kaibigan. Dahil sa pakikipagrelasyon niya sa binata, ay kalawat ka ng intriga ang kanyang naririnig. Pinilit na lamang niyang isarado ang bibig at magkunwaring walang narinig. Kahit pa masakit sa loob, dahil isa sa malaking akusasyon ng mga ito ay ang pagiging halimaw ng angkan nila ni Perse. Paulit-ulit na lang dahil nananatili siyang tahimik sa lahat ng pagpaparinig ng mga ito sa kanya. Hanggang sa isang hapon habang pauwi siya, ay muli na naman ang mga itong nagumpisa. Nako, titiisin ang intriga ng pagiging halimaw ang angkaan sa ngalan ng yaman. Parinig sa kanya ng isang staff. Kapit patalim din siyempre, katawan lang ang puhunan. Uwi ka naman ng isa. Hindi niya matiis ang pagpipigil. Nilapitan niya ito. Nakakarami na kayo ah. Ano bang problema niyo sa akin? Tapatan tayo ngayon. Hamon niya sa mga ito. Saktong nakasunod sa kanila si Perse dahil hinabol pala siya nito. Mabalasik ang titig ni Perse sa dalawa niyang empleyado. Inakala pa rin ng mga ito na hindi papatol si Elena. Lumayas na kayo sa building na to. Ngayon din. Huwag na kayong magtangka pa na umapila ng iyong backfee. Dahil mas malalang kaso ang papataw ko sa inyo. Oras na gagawin niyo iyon. Asahan niyo ring magiging blacklisted kayo sa lahat ng mga kumpanya. Kaya magkalkal na lang kayo ng basura. Galit na bulyaw ng binata. Hindi na rin ito inawat pa na Elena sa sobrang galit niya sa dalawang ito. Gusto sanang makiusap ng dalawa sa amo. Ngunit nakasakay na ng elevator sa Perse. At ayaw na rin itong magsalita pa ang dalawa. Mahal, bakit pati sa akin galit ka? May mali din ba akong nagawa sa'yo? Tunang ng binata. Hindi siya umimik. Naguguluhan siya ng mga oras na yon. Huwag mo na lang isipin ang sinabi ng mga iyon. Tayong nagkakaintindihan, di ba? Walang kwentang bagay lamang ang lumalabas sa bibig ng dalawang iyon. Walang kabuluhan. Litanya ng binata. Pinakasakay siya nito sa kotse nito para ihatid na sa kanyang apartment. Hindi siya sigurado kung uuwi ba ito. Baka doon na naman ito matutulog at ang idadahilan ay si Eliza. Mahal, kausapin mo naman ako. Hiling ni Perse. Bakit Perse? Ano ba talaga ako sa'yo? Ano bang klaseng tanong yan? Naobya kita. Naobya? Ni hindi mo nga sinabing mahal mo ko kahit minsan? Elena. Bakit Perse? Dahil ba siya pa rin ang nasa puso mo? Kahit kailan ba hindi ko siya mapapalitan dyan sa puso mo? Natameme sa Perse habang nakatitig sa nagsusumamong anyo niya. Hindi nito inasanang sumbat niyang iyon. Hindi ka makasagot di ba? Kasi mahal mo pa rin si Brenda. Mahal mo siya. At hanggang ngayon ay siya lang ang nagmamay-ari ng puso mo. Ayaw ko na. Tapusin na natin ang kahibangang ito. Para lang akong nananaginip ng gising nito. Nanlolomo at umiiyak na wika ng dalaga. Anong ibig mong sabihin, Elena? Mahirap bang intindihin? Ayaw ko na. Hindi ko matiis pa ang lahat ng sakit, Perse. Ayaw kong umasa. Akala ko madali lang ang lahat, ngunit hindi pala. Umiiyak pa rin ang dalaga. Huwag, Elena. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala kayo ni Eliza sa buhay ko. Naging masaya at kompleto ang buhay ko simula nung dumating kayo ni Eliza.
Huwag mo nang tangkain pang iwan ako. Pakiusap, Elena. Pagsusumamo ng binata. Kilimutan na lang natin ang nangyari, Perse. Kaya mo lang naman ginagawa ito dahil kay Elisha. Siya lang ang mahalaga sa'yo, kaya huwag ka nang magpanggap na mahalaga ako sa'yo. Hindi totoo yan. Dahil minahal kita talaga, Elena. Mahal kita. Ayokong umasa na totoo yan, pero iyon ang totoo. Kayang-kaya kong patunayan sa'yo yan. Ikaw, kaya mo ba akong mahalin? Kahit ano man ang madiscover mo sa katauhan ko. Tanong ni Perse. Nakipagtitigan pa ito sa kanya. Pagkaramdam niya ay unti-unti nang bumibigay ang kanyang puso. Kahit anong pilit niyang pagmamatigas. Kapag para kay Perse, lagi siyang lumalambot. Sobrang mahal kita, Elena. Hindi ko nahayaan pa na mawala ka sa buhay ko. Ayokong magsising muli. Wika ng binata. Bubuhayan na sana nito ang makina ng sasakyan. Nang biglang magbukas ang pintuan ng kotse kung saan nakaupo si Perse. Bigla itong hinagka ni Odessa, ang matalik nitong kaibigan. At sa mismong harapan niya iyon ginawa. Nagulat si Perse at maging siya ay ganun din. Odessa, ano ba? Bakit mo ginawa yun? Inis na tanong ni Perse sa dalaga. Namiss kita, kaya kita hinalikan. Ang tagal kong nawala dahil sa mga proyekto ko sa ibang bansa. Tapos ganito mo ako sasalubungin? Galit na tanong ni Odessa. Anong kailangan mo? Para makaalis ka na agad. Istorbo ka naman, Odessa. Ngayon pa talaga. Galit na tanong ng binata. Bakit parang pinagtatabuyan mo naman yata ako sa tono ng pananalita mo? Ay, parang ayaw mo na akong kasama. Bakit? Ha? Dahil dito sa babae na to, sino siya? Isang bayaran ba? Napatingin si Elena sa dalaga. Walang emosyon subalit nagbibigil. Tumigil ka, Odessa. Siya si Elena. At siya ang nag-iisang babaeng mahal na mahal ko. Umalis ka na ngayon din dahil sobrang istorbo mo sa amin. Nakakabustos ka ng usapan ng magkarelasyon. Ano? Kasintahan? Saan mo naman napulot ang babaeng ito? Ano ba naman, Perse? Hindi ka talaga nag-iingat. Hindi mo pinapangalagaan ang sekreto ng iyong angkan. Alam mong tayo lang dapat ang magkatuluyan. Tayo ang may parehong katauhan. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ako na matagal mong kasama hindi mo magawang mahalin. Ako na sobrang nagtiis at naghihintay na parang tanga sa pagmamahal mo. Mahabang litanya ng dalaga. Biglang nakaramdam ng konsyensya sa Elena. Tama nga bang ipaglaban niyang pag-ibig para sa binata? Ang daming balakid at ang daming ayaw at ang daming dapat isa lang alang. Naguguluhan na masyado siya. Umalis ka na, Odessa. Utos ni Perse. Hindi, Perse. Kailangan mo ng matinong desisyon sa buhay. Kung hindi ay pagsisisihan mong ang babaeng iyan ang mas pinili mo. Baka magiging katulad lang siya kay Brenda. Alam mo yon. Biglang napatingala sa Elena sa mukha ni Odessa. Anong alam nito tungkol kay Brenda? Ang ate niya. Anong alam mo tungkol kay Brenda? Tanong niya rito. Kilala mo? Tanong nito sa kanya. Natigilan siya at napailing. Iyon naman pala. Tumahimik ka dyan. Utos nito sa kanya. Dismayado siya sa naging sagot nito. At interesado rin siyang tuklasin. Ano man ang sinasabi nitong makahulugan. Alam niyang may laman ang salitang binitawan nito. Malaki ang duda niyang may kinalaman nito sa pagkawala ng kanyang ate Brenda. Malalaman ko lang na may masama kang ginawa sa ate Brenda ko. Hindi kita bubuhayin pa. Tandaan mo yan. Bulong niya sa kanyang sarili. Gusto na niyang magpahatid kay Perse. Dahil sobrang marami nang nangyari sa kanya sa araw na iyon.
Gusto niya niyang mai-relax ang sarili. Puro stress ang inabot niya sa mga taong nakapaligid sa kanya sa araw na iyon. Karamdam niya ay malas siya sa araw na iyon at mabuti na lang ay may isang person na gusto siyang ipagtatanggol lagi. Kaso ay nakakapangliit sa kanyang pagkaramdam. Iba pa rin na nasa kanya nang gagaling ang otoridad sa isang bagay. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Magpapahatid ka pa talaga sa best friend ko. Angil ni Odessa. Huwag ka nang mag-ialam, Odessa. Umuwi ka na at may lakad pa kami ni Elena. Utos ng binata sa dalaga. Galit na galit itong iniwanan ni Perse at inihatid na sa Elena sa kanilang tirahan. Balak pa sana ni Perse na doon matulog. Subalit alam niyang wala sa modo ang dalaga at hindi ito papayag. Pupuntahan na lang niya si Odessa para pagsabihan. Ayaw niyang binabasdos nito ang babaeng napili niyang mahalin. Pagkahatid niya sa dalaga, itinamiretso agad siya sa bahay ni Odessa. Dating pa lang sa bahay ni Odessa ay sanalubong na agad siya nito. Inakala nitong maging maganda ang magiging pagkikita nila pagkatapos ng lahat. Bakit ka galit? Tagang tanong ni Odessa. Kailan ka pa naging bastos, Odessa? Hindi mo dapat ginawa iyon kay Elena. Anong balak mo? Iba-blackmail mo ako. Kahit ibibisto mo ang pagiging aswang ko, hindi mo pa rin mapigil ang pag-ibig ko kay Elena. Siya ang mahal ko. At ikaw, kahit anong gagawin mo ay hindi kita kayang mahalin. Pareho lang tayong mga lahing aswang. Pero hindi ibig sabihin na tayo lang ang pwedeng magmahalan. Hindi mo pwedeng ipilit ang bagay na hindi pwede. Sana maintindihan mo, Odessa. Hindi. Ayaw kong intindihin, Perse. Ilang taon akong naghintay at nagtiis. Humanda sa akin ang babaeng yan. Banda nito. Subukan mo lang, Odessa. Hindi ko panghihinayang ang pagiging magkaibigan natin. Kaya kong alisin ka sa landas ko. Kung puro toxic na ugali lang ang papakita mo, huwag ka nang magpakita pa sa amin, Elena. Binabalaan kita, Odessa. Uwi ka niya pagkatapos ay walang paalam itong tinalaguran. Walang iya ka, Perse. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Sigaw nito ngunit hindi niya binigyang pansin pa. Kinabukasan, maaga niyang sinundo si Elena sa apartment nito. Mukhang wala pa ito sa modo, ngunit kailangan niya itong suyuin. Hanggang sa marating nila ang gusali ng kanyang opisina, ay matamlay pa rin ito. Baba niya ng kotse ay sinalubong agad siya ng security guard. Boss Perse, ang isang stockman natagpuang walang buhay sa loob ng opisina mo. Wasak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Balita nito sa kanya. Tila dumoble ang sakit ng ulo ng kanyang dinanas. Sino namang may pakana nito? Anya habang hilot ang sintido. Nakapag-report ka na ba sa mga pulis? Tanong ni Perse sa kanyang security guard. Opo sir. Parating na marahil. Kakatawag ko lang dahil ngayong umaga ko lang din nakita. Hindi ko alam na may snackman palang nag-inventory ngayong gabi. Dito lang ako nakaposisyon sa labas magdamag. Sarado naman kasi ang entrance ng gusali. Hindi ko akalaing may naiwan pala sa taas. Yun na nga, wala nang buhay na matagpuan ko at halatang hinila ang katawan patungo sa opisina mo. Salaysay pa nito. Hindi alam ni Percy kung ano ang magiging reaksyon. Magkakaroon na naman ng isyu sa kanyang opisina at sa kanyang kumpanya. Haharap na naman siya sa isang pagsubok. Matagal na nang niya ayos ang gusot na ginawa ng kanyang ama. Isang dekada na ang nakaraan. Ngayon panibago na naman. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Agad niyang tinawagan ng kanyang ama para isumbat dito ang nangyari. Subalit marin itong tumanggi. Ano, kung ako man ang gagawa niyan, gaya ng sinasabi ko, lilinisin ko na walang maiwang ebidensya.
Inaamin ko naman na minsan na akong nakapangbiktima dyan. Pero hindi ako nagiging purara. Yung nangyari isang dekada na ang nakaraan, hindi ako yon. Maniwala ka, mas lalo na ngayon. Depensa ng kanyang ama. Napabuga na lamang siya ng hangin. Sino ba ang pwede niyang akusahan? Biglang pumasok sa isip niya si Odessa. Ito lang ang laging may galit sa kanya dahil hindi niya ito makuhang mahalin. Wala nang ibang pumasok sa isip niya maliban sa papa niya. Alam na Odessa ang pasikot-sikot sa kanilang gusali, kaya hindi malabong ito nga ang may gawa. Humanda ka sa akin, Odessa. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Galit na sambit niya. Halika na muna, Elena. Ihati na muna kita pabalik sa apartment. Wala mo nang pasok ngayon dahil may kailangan akong asikasuhin. Anya sa dalaga. Totoo ba ang kwento tungkol sa angkan niyo, Perse? Tapatin mo ako. Nagagawa niyo ba ang nangyari sa biktima? Nagagawa ng iyong angkan? Tanong ni Elena. Please, Elena, huwag ngayon. Pagkausap niya rito. Hindi na lamang nagsalita muli sa Elena. Nahimik siyang nakatingin sa kalsada na kanilang dinadaanan pa uwi. Huwag ka sanang matakot sa akin. Hindi ako masama. Kaya kong patunayan sa iyo yan. Wika ni Perse. Hindi pa rin kumikibo si Elena at sa kalsada pa rin nakatingin. Hinayaan na lang din iyon ni Perse. Masyado nang magulo ang kanyang utak. Sasabog na siya sa galit. Pagkatapos maihatid si Elena, ay halos paliparin na niya pabalik ang kotse sa kanyang opisina. Wala na siyang opsyon kundi ang maglabas ng malaking halaga ng pera para matabunan at maging tahimik lang ang isyong kinakaharap. Pagkatapos maayos ang lahat ay si Odessa na ang sinundo niyang puntahan. Tila alam na nito ang kanyang pagdating. Tila ba natutuwa ito sa nangyari. Halimaw ka, Odessa. Babayaran mo ang ginawa mo sa tauhan ko. Wika niya rito. Alam mo na agad na ako ang may pakana. Ngayon, matakot ka na, Perse. Alam mo kung anong pwede kong gawin. Kaya ko rin gawin sa iyo ang ginawa mo sa tauhan ko, Odessa. Talaga? Kagaya ng ginawa kong pagbutas ng dibdib ni Brenda. Nagulat si Perse sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya rito. Malabo ba? Tanong nito at tatawa pa sana. Ngunit isang malutong na sampal ang iginawad niya rito. Hayop ka, Perse. Mas hayop ka, Odessa. Papatayin kita. Galit na wika niya ngunit taas na ulang ito. Talaga? Kaya mo akong patayin? Gawin mo na ngayon din. Dahil oras na hindi mo ako mapatay, yari sa akin ang Elena niya. Siya ang isusunod ko. Galit na banta nito. Hinding-hindi mo gagawin yan. Dahil pagsisisihan mong nabuhay ka pa sa mundong ito. Hindi mo pa alam kung paano ako magalit ng todo, Odessa. Kaya wag mo akong subukan. Wag na wag. Sigaw niya. Iniwanan na niya ito upang puntahan ang nobya. Hindi niya alam kung paano sabihin dito ang kanyang nakatagong katauhan. Subalit kailangan niyang lakasan ng loob. Pagkarating niya sa apartment ay wala ang mag-ina. Bukas ang pintuan. Kaya sinubukan niyang pumasok at baka nasa banyo lang. Ngunit walang tao. Naiwan ang pitaka ni Elena sa ibabaw ng center table. Kaya napagtanto niyang may pinuntahan lamang ito saglit. Naisip niyang baka may binili lang sa labas. Nipatitig siya sa pitaka ng dalaga. Naisipan niyang silipin ang loob ng pitaka ng dalaga at baka wala na itong pera. Pagbukas niya ay bumungad agad ng napakagandang imahe ng batang si Eliza. Tansa niya ay nasa 6 na buwan pa lang ito sa larawan. Iniisa-isa niyang tignan dahil marami pa ito sa loob. Napakagandang bata nitong si Eliza. Aniya habang nakangisi. Tila nawawala saglit ang kanyang stress nang makita ang mga larawan ng bata.
Ngunit sa mga huling larawan, pinatigilan siya. Nandoon si Elena at Brenda, magkaakbay. At ang isa pang litrato ay sa Brenda na may kanlong na sa tansya niya ay bagong silang na sanggol. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi ito maaari. Aniya sa kanyang isipan. Samantalang sobrang gulat ni Elena nang makita ang pitaka na hinahalongkat ni Percy. Lalo na nang hawakan ito ang litrato nilang dalawa ni Brenda. Hindi niya inaasahan na halongkatin ito ang kanyang pitaka. At sana itinago na lang niya ang mga litratong iyon sa kahon. Papa, tawag ng bata na makita si Percy. Tumakbo pa ito palapit sa binata para magpakarga. Ganaman itong binawati Percy. Hindi nito maiwasang maiyak, sabay yakap ng mahigpit sa bata. Tila piniga ang puso ni Elena habang pinagmamasdan ng mag-ama. Anak ko si Eliza. Garalgal ang boses na sambit ni Percy. Naistatwa sa Elena sa kanyang kinakatayuan nang makita ang kakaibang reaksyon ni Percy. Hindi niya alam kung paano niya ipaliwanag sa binata dahil kitang-kita niya ang hinanakit sa mga mata nito. Percy, makinig ka. Wika niya. Masama ang mga titig ng binata sa kanya. Napaatras pa siya sa gulat ng ibato nito sa kanyang harap ang mga litrato. Nanlilisik ang mga mata ni Percy. Nakakatakot. Ngunit kailangan niyang harapin ang lahat. Dinala niya ang bata sa kwarto nito at pinagbuksan ng karton movies. Binilin dito na huwag lumabas hanggat hindi ito kinukuha sa loob ng kwarto nito. Agad siyang bumalik sa kinaroroonan ng binata. Haharapin niya ang galit nito sa kanya. Ano? Hanggang kailan mo balak itago ang katotohanan sa akin? Bakit? Anong ginawa ko sa iyo para ipagdamot mo sa akin ang anak ko? Alam kong anak ko si Eliza. Ipaliwanag mo kung bakit at kung paano siya napunta sa iyo. Sunod-sunod na tanong ng binata. Makinig ka sa akin, Percy. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Umpisa niya. Gumpisa na ring maglandas ang kanya mga luha sa kanya mga mata. Kapatid ko si Ate Brenda. Malihim siya tungkol sa pag-ibig, ang pag-uusapan. Kahit minsan, hindi niya naikwento ang tungkol sa kanyang nobyo. Doon ko lang nalaman na ikaw ang nobyo niya nang makita ko ang litrato ninyong dalawa sa opisina mo. Kung hindi ko lang kailangan ng pera para mabuhay si Eliza, hindi na ako tutuloy sa trabaho sa opisina mo kasi takot akong darating ang araw na ito. Ayaw kong mawala sa akin si Eliza. God knows kung paano nahulog ang loob ko sa bata. Tinuring ko na siyang akin. Alam mo yan. Hindi ko kayang basta na lang siyang kunin sa akin. Si Ate Brenda, hindi ko alam kung nasaan na. Wala na rin iyong paramdam. Mahabang kwento niya. Bumuga ng malalim na hininga si Percy habang umiiyak ding nakikinig sa kwento niya. Wala na siya. Mahinang sambit ng binata. Alam mong wala na si ate. Paano? Gulat na tanong niya. Tsaka ko na ipaliwanag. Sa ngayon, isa lang ang gusto ko. Ang makasama lagi ang aking anak. Uwi ka ng binata. Ang siyang magpapaguho ng kanyang mundo. Mas lalo siyang napahagulgol. Ayaw sana niyang tumating ang araw na ito, ngunit hindi niya hawak ang oras. May limitasyon ang lahat. Hinayaan niya si Percy na puntahan nito ang anak. Karapatan nito iyon. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang mabuhay nang wala si Eliza sa kanyang buhay. Ngunit kailangan niyang pilitin. Paglabas ng mag-ama ay diretso ang mga itong lumapit sa kanya. Ngayon mo patunayan na mahal mo rin ako, Elena.
Kung totoong mahal mo si Eliza, sasama ka sa amin sa aking bahay. Uwi ka ng binata. Mas lalong naiyak si Elena. Hindi niya akalaing sa kabila ng nangyari at ginawa niya sa binata, ay binigyan pa rin siya nito ng pagkakataong maging ina nito. Maya-maya pa ay nag-impake sila at umalis silang tatlo papunta sa bahay ni Percy. Pagkarating sa malaking bahay ni Percy ay tila nag-aalangan pa siyang pumasok. Halina, tayo lang dito. Tatlo lang tayo ni Eliza ang titira sa bahay na ito. At sinadya ko itong bilhin para sa atin. Hindi ko pa man alam ng tunay kong anak na si Eliza. Ay binala ko na talagang bilhin ito. Dahil tunay man o hindi na anak ko si Eliza, ay papakasalan talaga kita, Elena. Litaan niya ng binata. Talaga? Gulat na tanong ng dalaga. Oo, yun nga lang. At hindi ko alam kung kaya mong tanggapin ang pagkatao ko, maging ni Eliza. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Elena. Si Eliza, siya ang natagpo ang tagapagmana. Hindi lang ng yaman kundi ng mutya ng aming lahi. Ang mutya ng aswang. Ang kakambal ng yaman ng aming pamilya. Hindi ko alam kung kaya mo kaming tanggapin ni Eliza matapos mong madiscover ang totoo naming katauhan. Mahabang kwento ni Percy. Kung ganon, totoong aswang kayo, ikaw rin bang may gawa sa mga nawawalang mga tauhan sa kumpanya mo, maging ang mga natagpo ang bangkay? Tanong ni Elena. Si Odessa, siya ang naghahasik ng kasamaan. Hindi niya matanggap na hindi ko siya magawang mahalin. At ang totoo niyan, siya rin ang dahilan ng pagkamatay ni Brenda. Dito lang inamin niya sa akin na siya ang may gawa ng pagkawala ni Brenda. Hindi ang pamilya ko at lalong hindi ako. At huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makaganti sa Odessa na yan. Pangako, Elena. Mahabang litanya ng binata. Tahimik lang si Elena habang naguguluhan pa rin. Hindi niya alam kung paano tanggapin lahat ng pangyayari nang ganun lamang kadali. Lalo na ang kakaibang katauhan ng binata. Maging si Eliza ay isa rin palang aswang pagdating ng araw. Dahil ito palang magiging tagapagmana ng itim na kapangyarihan ng angkan. Kung pwede lang niyang pigilin ang nakatadhana para sa bata. Ngunit wala siyang magawa. Hindi niya kontrol ang lahat at lalong wala siyang karapatan sa bata. Isa lang ang alam niya. Mahal na mahal din niya si Percy sa kabila ng pagiging aswang nito. At handa na siyang maging legal na ina ni Eliza. Hindi pa man isa itong tagapagmana ng itim na kapangyarihan ng angkan. Wala siyang magawa dahil ito ang nakatadhana para sa bata. Isa lang ang kanyang maipapangako dito. Hindi niya ito tatalikuran. Kahit anuman ang pagdadaanan nito. Pagdating ng araw. Medyo mahaba-haba ang kwento natin. Putulin muna natin para medyo bitin. Wakas.